Heto na, shocking to. Grabe, kakapasok lang. Breaking news, wala na talaga. Naku naman, BBM. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito, Balitang Pinoy TV. Okay, heto. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Sir Don Mar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Don Mar TV. Ipagpatuloy natin. Marcos Jr. o itong si BBM, no? Nabubulag na. Nabulag na itong si BBM. Nabubulag. Bakit ba nasabi nating nabubulag na itong si BBM? Kaya pala, sira na ang kanyang trabaho. Dito sa vlog na ito, ipapaliwanag ko sa inyo bakit nabulag na itong si BBM at nasira na ang kanyang mga trabaho bilang Kala ko nabulag na yung mata. presidente ng Pilipinas. Ipapaliwanag ko dito. Kasi po, may statement itong si BBM na sabi ko, nasa katinuan pa ba itong si presidente na ito? Talaga ko, bulag na bulag. Grabe itong vlog na ito. Nabulag na talaga itong si BBM. Bakit? Ipapaliwanag ko sa inyo, huwag kayong bibitiw kasi po, meron po akong ipapakita sa inyo, no? Na mga nangyayari rin sa Davao. Okay? Meron po mga pangyayari sa Davao at kailangan yung nung panuurin sa dulo kasi hindi ko pwedeng ibuhos kaagad sa intro yung mga magagandang eksena. Okay? So, yan. Tuloy-tuloy yan. Bakit ipapaliwanag natin bakit si Bongbong Marcos ay wala na talaga. Sabi ko sa inyo, ako na mismo ang magsabi sa inyo, taong bayan, no? Kung ano man ang status mo sa buhay ngayon, okay? Huwag na kayong umasa sa presidente natin. Yun lang ang maipapayo ko sa inyo. Ako talaga hindi na ako umaasa talaga at alam ko talagang walang mangyayari sa buhay ngayon. Dati syempre nung 2022 nung eleksyon alam natin may mangyayari. Pero nung tumagal hanggang ngayon nawala na yung kumpiyansa natin. 'Di ba? Hindi nyo dapat wag kayong anong tawag diyan, wag kayong kampante na matutulungan tayo sa gobyerno dito sa crisis na ating dinaramdam at dinadaanan natin ngayon. Okay? Kaya nga sinasabi ko, ang daming natutuwa pa sa kanya, 'di ba? Ang dami pa rin syempre, madami pa rin tatanggol. Di naman natin kinokontra yung mga nagtatanggol sa kanya, 'di ba? Syempre kanya-kanyang paniniwala 'yon. Pero sa totoo lang, etong crisis na ito, mas matindi pa rin yung pandemic dito, di ba? Pero lahat tayo, nalagpasan natin yon. Hindi tayo naging ganito kabigat, gantong problema, di ba, yung dinadanas natin. Hindi ganito nung pandemic. Pero ngayon, grabe. Grabe, sobra ang dinadanas natin. Kumbaga, naaapektuhan na tayo, pero hindi pa yung 100% na affected talaga. Kumbaga, nasa 70, papanik pa lang ng 100%. Pero nagkakaganito na, paano pa kaya pag pumalik ng 100%? Hindi na natin alam kung saan tayo pupulutin. Kasi po, ito ganito yan. Meron po akong ipapakita sa inyong statement, okay? Ni Bongbong Marcos. Bago natin ipapakita, bago ko itatalakay sa inyo, paki-like muna at saka paki-share Ayan, para like marami share, ang makanood. Don Mar TV. At subscribe na kayo para updated kayo sa ating mga trending na balita. Okay? Heto lang naman, ipapakita ko sa inyo ito, okay? Bang! Yan! Nabulag na talaga itong taong ito. Bakit ka nabulag? Sabi, ito yung sinabi ni BBM, okay? Makinig kayong lahat. Ito yung sinabi ni BBM. Marcos warns legacy may be erased if next leaders fail to continue reforms. Ano yung kukunti? Talagang, noong napakinggan ko ito, sabi ko, bulag talaga siya. Bulag na talaga siya. Ano yung i-continue yung legacy ngayon, yung nagagawa ngayon? Tatagalugin ko para maintindihan. Sige nga. Si Marcos Jr. ay nag-warning
na ang magiging sunod na presidente, okay, kung sino man ang magiging sunod na presidente kasi meron pong eleksyon sa 2028. Ayan kung merong eleksyon. Kung gusto nang mag-prime minister nitong taong ito, ayan kung merong eleksyon. Kasi nakakatakot pa Uwi kasi na tayo nun. ang COMELEC hawak rin niya kasi yung si Ropa COMELEC niya Garcia ay ano yan, dating lawyer yan ni BBM. So hawak niya. Sana naman Yun nga malaking tanong sa 2028 kung magiging fair ba ang magiging laban sa eleksyon. Kasi alam nga natin si Garcia is kadikit si BBM, di ba? Ropa pip sila. Siyempre, kung ang presidente nun kailangan maging tropa rin nila. Kaya pero siyempre, di ba, siguro naman kung yung patatakboy na lang presidente, kulelat, parang napaka-imposible namang manalo. Magugulat ka, biglang nanalo yun. Siyempre, magiging question sa kanila yun. Grabe. Talagang grabe kagarapal na yun kung mananalo yun, di ba? hindi mag-ambisyon na maging prime minister itong taong ito. Kasi Yun nga lang, sana walang ganong mga prime minister na yan. Kasi matagal na nilang sinusulong yan Parang ayaw na nilang bumaba sa kapangyarihan kasi ang tagal na nilang inasam-asam to. Tapos, di ba? Mabilis lang nilang mabibitawan sa mga susunod. Kaya tingin ko, delicates pa rin. Pero sana wag na magkaroon ng mga prime minister na yan. Ambisyon ng prime minister, wala talagang eleksyon sa 2028. So, hoping for the sake Sana of magdilang Angel, Sir Don Mang. argument, kung magkaroon po ng eleksyon ngayong 2028, si Bongbong Marcos ay hindi na pwedeng tumakbo ulit. Okay? May So, ipapalo syempre, na siyang bago. hindi natin alam. Baka ang kanilang manok na sa mga loyalista, for sure, si Martin Romualdez. O kaya yung ambisyosong si John Vic Rimulya. Okay? So, given na sila yung magiging manok ng administrasyon. Okay? Okay. For the sake of example, si Martin Romualdez tatakbo sa 2028. Edi syempre sayang naman yung mga tupad-tupad nila, yung mga ayuda-ayuda nila, di ba? Kung hindi siya tatakbo. Kasi ano yan feeling ret rin itong si Martin Romualdez alam niyang matatalo siya, syempre tatakbo pa rin siya. Given na tatakbo itong si Martin Romualdez. At syempre nag-announce na si VP Sara na tatakbo rin si VP Sara, magtatakbo si VP Sara kalaban ni Martin Romualdez. Sa mga dilawan naman, ang kutob ko dyan, it's either kung magbago ang isip ni Leni Robredo, si Leni Robredo, or kung ayaw ni Leni Robredo, kasi nakita ko yung isang interview niya na ayaw niya because mag-focus muna siya sa Naga City. So walang iba kundi si Hontiveros ang tatakbo niyan. Kasi feeling giraling yun I love Philippines. I love Philippines. Drama Mahal ko ang Pilipinas. Mahal ko ang Pilipinas, Karina. Karina, mahal ko ang Pilipinas. Ganun yung mga interview, di ba? Okay. May example ako dyan mamaya. Kung given tatakbo, Martin Romualdez, VP Sara, Hontiveros, yung tatlo na mga kulay na yan. Green, si kulay green, si VP Sara, si kulay pink na si Leni Robredo, at si kulay pula na si Martin Tambaloslos. Kulay pula. Ano ba naman, tatakbo pa rin siya? Grabe. Kumbaga kung tatakbo pa rin si Tambi, parang ang tigas naman talaga. Parang feeling pa rin na talagang mananalo. Siguro mananalo kung sakasakali na ano. Ako hindi ko maisip kung paano siya maipapanalo Pwera na lang kung magkakaroon ng friends. Yung friends. Diba? Friends tayo, kayong bahala sa akin, parang ganun. Pwedeng ganun. Pero napaka-obvious naman siguro kung siya mananalo, di ba? Parang napaka-obvious na parang merong ang dami naman nilang itutulak, siya pa, si Tambi pa. Dami naman dyan siguro. Si Tambi talaga, kumbaga sa plaka, puro gas-gas na. Hindi, di ba? Siyempre, madami ng issue si Tambi. Okay. So, syempre, ang mananalo yan, alam na natin kung sino mananalo, si VP Sara. Oo. Diba? Si VP Sara mananalo. Kung sa tao, mananalo si VP Sara. Kung tao, yung mga tao ang pagbabasihan, Kaso nga lang, kung sa makinarya, sa mga pwesto, hindi si VP Sara. Pero syempre, mas lamang pa rin ang taong bayan dahil milyon-milyon ng taong bayan Ilan-ilan lang naman yung mga nakaupo na yan. Pero ang lugi tayo, alam nyo kung saan, hawak nila yung makinarya. Yun ang problema doon.
doon tayo talaga alanganin. Kahit gaano tayong kadami, kahit sabihin natin na milyon-milyon na nakasuporta kay BP Sara sa 2028, kung nasa kanila naman ang alas, ay kumbaga dasal pa rin. Kapag si BP Sara raw ang mananalo sa 2028, nagbabala si BBM. Nagbabala si BBM na kung ang presidente ng 2028 ay pumalpak, kung pumalpak raw ang magiging susunod na presidente, masisira raw ang Marcos legacy. Yung susunod na presidente pa talaga ang sisira sa legacy, no? Ano pa yung ano? Sorry, Sir Donmar, medyo na-i-post ko dito sa may abante natin. Talaga? Natawa ako doon sa anong legacy ba meron? Anong legacy? Kasi sa totoo lang, no, wala akong maisip na legacy ngayon na nangyari. Ang naiisip ko sa panahon ng sa panahon ng rehimen niya, rehimen ba tawag yan? Sa administrasyon niya, yan na lang. Talagang maraming issue. Yun talaga. Siguro, Marcos Warren's issue may be erased if next leaders fail to continue reports yan. Kasi talaga sandamakbak ang issue. Grabe, sobrang dami ng issue ngayon. Kumbaga, maraming presidente ang dumaan, iba't ibang administrasyon, hindi ganito kalawak ang issue. Eto talaga parang nasa showbiz tayo. Ang daming nangyari. Siguro kung sa legacy, mas lamang pa rin yung issue. Kasi sa totoo lang ako, wala akong makitang legacy na nagawa eh. No, hindi ko, siguro meron siyang nagagawa, pero hindi ganun kalakas ang impact. No, hindi ganun kalakas ang impact. No? Ngayon, kung meron siyang legacy, paniniwala nila yon, meron siyang legacy. Oh, yes, sige. Pero sa totoo lang, yung susunod talagang presidente kapag nagkamali, yung pa ang makakasira ng legacy. Hindi kaya yung susunod hindi kaya yung susunod ang bubuo sa nasira ngayon, 'di ba? Yun ang kaya ngayon ang pag-asa natin kasi talagang napakaraming problema ngayong panahon na to. No, na parang hindi ma-resolba. Kaya parang baliktad yung nangyayari. Sabi ko talaga, bulag talaga. Ito yung tanong. Kasi sabi mo, kung pumalpak ang magiging susunod na presidente, nagbabala siya na mai-erase raw ang Marcos legacy. Ang tanong ko sa iyo, BBM. Okay lang naman na ma-erase. Para hindi na maalala. Kasi pag ito yung legacy, alalahanin mo, maaalala mo yung mga maleta, di ba? Yung mga issue kasi, no, naging issue sa panahon niya ito eh. Di ba? Kung hindi man siya yung gumagawa, no, syempre, maiisip pa rin ng tao yung hindi magandang nangyari. Tapos yung mga flood control, di ba? Tapos itong mga gera-gera na mga nangyari, pagtaas ng mga krudo, pagtaas ng mga gasolina, lang, 'di ba? Maiisip mo lahat, marami pa, etc. Oh. Kaya okay lang naman siguro naman bro para makalimutan naman namin, matanggal stress namin. Yung tipong may susunod na presidente naman para bago naman siguro. Anong legasiya mo? Anong legacy? Tinatanong ko, anong legasiya ba? Mo? Anong legasiya ang pinakatanong ko? Flood control? Ako, wala din ako maisip. Ngayon, kung meron silang naiisip na legasiya, sige, share nyo na lang. Sisira yung legacy mo? Wala kang ngang nagawa dito sa bansang ito. You wasted 6 years. Na sana ay bumaba yung ekonomiya. Yung turismo bumaba. Anong legacy mo? Kapangagan? Anong legacy mo? Maleta? Wala kang legacy. Sa pagkakaalam ko, yung Duterte administration, ang legasiya talaga ang matatatak sa isip, build. Oh, build. Diba? So, ang kakapal ng mukha mo, BBM, nasasabihin mo na masisira ang Marcos legacy? Feeling. Kaya rin itong mga loyalista na ito, feel talaga nila na umasenso yung Pilipinas. Talaga? Kaya sabi ko talaga, kaya pala hindi aasenso ang Pilipinas kasi yan ang tingin niya. Ang tingin ni Bongbong Marcos, maganda na ang nagawa niya dito sa Pilipinas.
Marcos. Ganda naman, di ba? Kita mo naman, ang gasolina ngayon, 100 na. Oh, tapos lumubog sa baha ang buong Pilipinas. So, kasi, tapos maleta, maraming kumita. Diba? Magandang legacy yun. Sa mga nakapwesto, Pero sa taong bayan, parang wala akong maisip na magugustuhan nila yung legacy. Pero syempre, meron pa rin namang sumusuporta at naniniwala sa kanya. Kumbaga, karapatan nila yon. Pero kung may legacy siyang nagawa na pagkakaalam nila, pakipaliwanag na lang din dito sa atin para malaman naman natin. Kasi ako pa, hindi ko rin alam eh. Legacy? Nawala kang legacy? Diba? Okay, and talking about legacy. Si former President Duterte, no question, yung legacy ni Tatay Digong. Very obvious. Ito, wala. Okay? So talking about legacy, no? Kailangan mong magpakita sa taong bayan na meron talagang nagawa ikaw. Yung talagang nakikita. Kagaya ng sinabi ni former President Duterte, look around. Ayaw kong magmamayabang, sabi ni Tatay Digong. Pero you can look around kung ano yung mga naitayo ng gobyerno. At sabi ni Tatay Digong, I am just a servant. Trabahante lang po ako ng gobyerno. Huwag nyo akong purihin. Ganyan ka-humble si Tatay Digong. Huwag nyo akong purihin. Purihin ninyo ang mga tax ninyo na itinatayo ko lang. Tama. Hindi naman sa akin yung pera galing eh. Yan ang sabi ni Tatay Digong, di ba? So talking about legacy, BBM. Purihin yung mga tax. Yung mga tax ngayon, parang bumuhay ng mga namamatay na bulsa. Nung panahon ni Tatay Digong, ang mga tax ng tao ang bumuo at bumuhay sa ating lahat. Ngayon, ang mga tax ngayon, ang bumuhay sa mga bulsa ng mga gutom na buhaya. Wala ka niyan, okay? Bakit ko ba nasabing wala ka niyan? Kasi plastic ka eh. Since from the start, binudol mo si BP Sara, binudol mo ang taong bayan with your promises. Yun ang katotohanan na magre-real talk tayo. If you want to be remembered, okay, by the Filipino people, you have to make legacy. Siguro kung ginawa niya yung 20 pesos na bigas, may legacy na. Isa yun sa legacy. Kaso pati yun sablay eh. In order for you to make legacy, BBM, dapat hindi ka plastic sa mga taong bayan. And talking about kaplastikan, wala ka dyan. Okay? Wala kang ganyan na talking about kaplastikan, ang dami mo niyan. Sorry mali ako. Nagkamali pala ako. Si Duterte at si VP Sara pala, si Tatay Digong pala at si VP Sara, talking about kaplastikan, wala sila niyan. Kasi kung si Tatay Digong at si VP Sara, kung magagalit sila, galit talaga sila. What's on their mind, they will say it. Pero ikaw, ang dami mong bola. Bulerong-bulero ka talaga. Yan ka eh. Kaya napasakay si BP Sara. Kaya talking about kaplastikan, ang dami mo niyan. Kaya nga sabi ko, yun ang legacy. si BBM, kaya na presidente si BBM, magaling siya. Magaling siya mambudol. Doon siya magaling, okay? Huwag kang magmamayabang na meron kang legacy, BBM. Yung legacy mo, budol. Ayun, natating nato kaya ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre nato kaya natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay ang masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.